sahog natin para sa munggo. Luto natin ang ating munggo habang ang ating munggo natin ay pinapakuluan pa natin. Pagka nakulo na po yan, pwede na po natin hanguin at igigisa na po natin siya. Ngayon, ito na po ating mga sahog po natin. Igisa na po natin yung karne, yung baboy. Pag nagisa na po yan, lagyan na natin mamaya yung kamatis. Ano na po natin yung kamatis. Lagyan na natin yung kamatis naman. Para po igigisa na natin siya. Kamatis. Hindi na po yung ating munggo. Bali, hantayin na lang po natin yung kumulo. Pag kumulo na po, ilalagyan natin yung mga gulay naman na dahon ng ilalagay na natin itong dahon. Pagkatapos po ng kumulo. Kumukulo na po ang ating munggo at ang mga sahog dito. Ngayon, lalagay na po natin ang ating gulay. Yan po yung gulay ng dahon ng ampalaya at saka ano po, malunggay. Para po masustansya po siya sa katawan dahil po yung ampalaya para po sa dugo. Yung malunggay naman po, marami din po siyang gamot. Halu-haluin lang po natin hanggang sa kumulo siya ulit. Tapos, lagyan na rin po natin yung mga pampalasa natin. Sarap. Para po may lasa po siya. Hindi naman po masama maglagay ng mga pampalasa. Siyempre po, kailangan di po pag kumain tayo ng pagkain may lasa po. Huwag lang po yung sobrang alat. Yan, malapit na po siya maluto. Yan guys, nilagyan pa rin natin siya ng additional na sahog na. Nilagyan natin ng chicharong baboy, pang dagdag ng sahog. Kahit meron na siyang baboy, para maraming sahog siya. Malapit na po siyang maluto kasi kumukulo na. So mga 5 minutes po, hahanguin na natin yan at pwede na tayong kumain ng lunch. Ang ating ulam na ginisang munggo. Hantayin na lang po natin siya kumulo. Guys, ito na po ang ating munggo. Pwede na po tayong kumain. Kain na po tayo ng lunch.